What's up mga katropa pips? So for today's video, nandito ako ngayon sa aming main campus na kung saan nag-aabang kami ng aming bus na masasakyan patungong Ilocos Sur and Norte. So ayan, nakikita nyo naman napakadaming taong student. Ito nga pala si Rose, ang aking kaklase. Siya yung aking katabi sa bus. Nakikita nyo naman napakadaming student sa paligid nag-aabang na masasakyan na bus. Nasa loob na pala ako ng bus na yan at hindi na ako nakapag-video dahil sobrang bigat ng aking dinadala na maleta. At naiinitan na rin ako dyan dahil hindi pa nakabukas ang aircon. So ang dami kong dala. So ayan, napakaingay nila, napakadami ko rin kasama sa loob ng bus. So guys, naglipat kami na upuan. Purple na yun, nakikita na. Oh, ayan, dinedescribe niya yung kulay ng buhok niya. Purple na. Oh. Sa gabi. Sa gabi, purple. Grabe, basa na ako ng pawis guys. I-ano niya to. Paglalaroan niya, siya mag-design. Ay, bibili nga ako ng yung 2-in-1 na pang color chocolate. Kasi parang ito yun, diba? Ito Chismis na siya. Lumipat nga pala kami ng upuan. Yan, katabi ko na si Rose, yung aking kaklase. Sa likuran kami nung una, pero pinalipat kami sa harap. Dahil sa likod ang Belmont na section, sa harap ang Intercontinental na section. Ayan, napakaingay niya naman dito ni Rose, nagchichika siya. Yan, tinatawag ko dyan yung aking kaklase na si Raisa para bumati sa aking video. Time check mga katropa pips, it's 10:43 PM na ng gabi. Inaantay na lang ang mga ibang estudyante na hindi pa sumasakay sa bus 1. 11:29 PM na ng gabi at lahat ng estudyante ay nakasakay na sa loob ng bus. Ito na ang oras na para aalis na kami. So, ayan, nakaalis na. Nasa bus 1 nga pala kami mga katropa pips dahil kami ang nangunguna. So time check 11:58 na ng gabi. Kinuha ko nga pala ang makeup kit ko para maglagay ng makeup dahil nga na sobrang haggard ko. Umalis ako ng bahay, di ako nag-makeup, diba? Habang naglalagay ako ng foundation dito sa loob ng bus, pinapaliwanag sa amin ng coach or ang tour guide dito sa loob ng bus kung ano yung mga bawal na gagawin at kung ano yung mga dapat namin gagawin pag dumating na kami ng Ilocos. Tulog na nga pala yung kaklase ko na si Rose dahil sa sobrang haba ng biyahe. Pagod na pagod ko siya. Bagsak. So, hi guys! Bus stop over kami. First bus stop na nga pala namin dito sa Pangasinan. Bumaba na kami dahil mga ibang faculty, teacher at student ay naihina. Bus stop over kami. Ito nga pala. Ito yung bus namin. Ayan. Bus stop over lang kami kasi kakain yung iba. Ano na, CR ka na. Sama ko lang si Rose. Dito kami sa isang restaurant. Masyadong madaming tao. Nasa siya? Asan ba? Bossing! Hinahanap nga pala namin ng CR dahil naiiwan na rin si Rose, pati ako. Napakadami nga palang taong kumakain sa restaurant na ito. Hindi lang kami ang estudyante dito, pati ang mga ibang tourists na dumadayo dito. Yung biyahe namin. Uy, wait lang. Hinahanap pa tayo kasama ko. Madami mga pagkain na pwedeng mong pasalubong dito sa mga kaibigan mo, pati pamilya mo. Lahat ng mga hinahanap mo na pagkain nandito na. At mga pagkain dito sa Pangasinan ay napakamura. Kung nagkikrave ka ng matatamis at naghahanap ka ng mga suka na gusto mong mapasalubong, dito ka na sa Pangasinan dahil lahat ng mga gusto mong bilhin at hinahanap mo ay nandito na. Meron din silang daing, dilis at pusit na binebenta nila dito. Pero alam mo, ang pinaka-the best seller nila, ang tupik. Isa ito sa pinakamasarap na binadayo ng mga turista dahil napakasarap nga naman. Pwede ako bibili mo Uy, Chico. Florida mango, 150 kilo. Wow!
Banana. 150 per kilo. Mango. Tingnan ko kung ilang kilo. Ilang kilo? Kikiloin niya. Ilang kilo na Hindi yun? sa kilo. Hindi pa umabot na 1 kilo. Adi 140, 143. Ay, Ilang 45. Oo. Ganun yung kilo na ito. Mahal, ayoko na yan. Gusto ko sa So, itong mga pagkain na nakikita nyo sa gilid ay 3 for 100 all items. Yan lahat. So, ayun. Pinakuha akong tupig kay Bebe Rose. Binigay niya ako ng tupig, guys. So, maupo muna kami. Kasi nangangawit na yung pa ako. Kain lang. Isa sa mga pagkain na paborito ko ay ang tupig. Napakasarap na ito. Binigyan lang ako ng kaklase ko na si Baby Rose. Tikman natin yung tupig nila. Ay, actually, paborito ko ang tupig. Lalo na pumunta kami ng Ilocos. Tumadaan na kami nito. Kaya pa. Malutong na. Isa ito sa mga paborito ko. Habang kumakain nga pala ako ng tubig, pinatikim ko rin kay Rose. Yung isa na binigay sa akin ni Baby Rose. Yan, nakatulala na lang siya. Masarap yan! Alam mo? Ang tagal niya kumain, be. para pag hindi ko nagustuhan. Masarap nga eh. Wow. Sobrang sarap. Mainit pa, guys. Mainit pa. Na. Gusto mo? Hindi. Ito na lang. Alam nyo ba? Medyo magkalapit na nga kami sa bus. Sila pa na kaharap namin ngayon. Si Marvin tsaka si Raisa, yung kaklase namin. Alam siya? Wait lang guys ha. Baka ayaw nila Pinost ko muna yung video habang kumakain ako. Dahil nga meron ako pinuntahan. Ito nga pala yung restaurant na pinag-bus stopover namin. Dito rin kumakain yung mga kaklase ko at yung mga ibang section. Nakakain din sila ng lugaw dito. Sa gilid ng bus niyan, meron 3 pogi na mag-iinuman ng tubig. Pogi niyan. Wow. Masok na nga pala kaming lahat sa loob ng bus dahil lahat kami pinapapasok na ng coach. Malapit na rin kasi aalis ang aming bus. Binibilang kasi lahat ng mga estudyante kung sino pa yung hala sa loob ng bus number 1. Sabi ko hindi ko siya gusto. Dahil hindi rin pwede aalis ang bus. Masyado Wala na kami. sila. Bibigyan mo ako. Di wala din. Kakain ko din. Ang arte niya, guys. Yan pa nga pala ako ni Ate Judet ng 2 tupig pa. Tapos binigay ko kay Rose yung isa. Si Rose naman nagreklamo pa dahil sobrang tamis daw. Yun. Inuubo na. Meron nga pala hihiramin sana yung kaklase ko dito sa kabilang upuan. Kaso yung hinihiram niya nasa maleta na. Wala po. Sanay pa sa biyahe, ma'am. Tinatanong rin pala ako ng coach ko kung nahihilo ba ako. Pinapainom sana kami ng Bonamil. Kaso ang sabi ko, sanay na ako magbiyahe. Pinapaubos na rin nga pala sa akin ni Rose yung tupig niya dahil nga sobrang tamis. Ayun, kinain ko na. Say hi to my vlog. Ay, may ba yan?
May YouTube ako, subscribe yun na lang. Nagpa-shoutout nga pala yung dalawa kong kaklase dito sa kabilang upuan. Kasi akala nila kung anong ginagawa ko. And sabi ko, nagbablog ako. Kaya subscribe nyo na. Ang daming tao, ma. Dahil kumakain. Dami din kasi yan. Pinakuha pa kung ano. Ayun. Yan na. Ano ka na? Grabe. Harap. Alam mo yung kanina, meron ako nakita nag-vlog. Nag-vlog yung buhay. Siya din, gaya-gaya siya. Siyempre. It's my death. Naantay na nga lang pala namin ito umalis ang bus. Dahil nga hindi pa umalis yung bus namin. Lahat ng bus na sinasakyan namin ay hindi pa umaalis. Dahil sa sobrang tagal na hindi pa umalis ang bus, napagdesisyonan namin dalawa na mag-chismis muna. Wow. Nag-apply siya ng driver. Tapos, sa bus, nakapasa naman siya sa driver's license sa skill. Kaso wala nang available position ng driver. Kukwento nga pala ito sa Rose tungkol sa father niya sa trabaho. Paalis na rin ang bus namin sa sobrang haba ng kwento ni Rose. Nakatulog na siya. Time check is 5:25 AM na ng madaling araw. Lahat sila tulog pa. Ako, ang driver, pati ang mga coach namin na kasama namin dito sa loob ng bus, ang mga gising na lang. Tulog na rin kasi sila Rose, Ariana, tsaka yung si Q katabi niya. Pagod na pagod rin kasi sila. O ayan, maliwanag na rin. Lahat pa rin sila tulog. So time check is 5:41 AM na ng umaga. Gising na nga pala itong mga kasama ko sa loob ng bus. Ayan. Kita niyo naman. 6:10 AM na pala ng umaga at sa Bigan ang bus stop namin. Kakababa ko lang pala to ng bus at nag-iikot ako kung ano yung mga meron sa paligid. Naghahanap ako ng makain nito kung saan kami kakain. Meron kasing Jollibee dito at McDo. Mabala ako ng bus pero di ako kakain sa Jollibee at McDo. Kanin lang kasi ang bibilin ko. Ayan, kasama ko si Rose. Nagbaon kasi ako ng tapa. Sobrang gulo na ng buhok ko dito. Hindi pa ako nagsusuklay pagbaba ko ng bus. Yun yung bus namin, guys. Bus namin. So, yun na kami sa Jollibee. Bibili lang ng kanin, take out. So, ayan na. Wait. Chowking? Oo. Ay, hindi na pala kay Jollibee. Chowking na lang daw kami. Para wala halos Uy, alam mo, 160 na yung gasolina. Tignan nyo. Napansin ko nga pala na ang gasolina ay napakataas na. 160 pesos na ang diesel. Nauna na si Rose at Isaac naglalakad dito dahil meron kami nakitang karinderya. Ito nga pala ang view dito sa Bigan. Napakaganda. Halos walang ganong mga sasakyan pa ang dumadaan dito. Ilan lang dahil nga sa taas ng gasolina. Nagpa-picture na rin pala ako sa harap ng Bigan dahil kinakailangan ko to sa aming dokumentary. Dito na rin pala kami bumili ng mga kakain namin. Bumili kami ng ulam pati kanin dahil nga yung kanin ko na pinahon ko napakaliit lang. Meron din pala silang longganisang Ilocos dito at tortang talong. Marami pang dito na rin kami bumili ng longganisa pati kanin, pangdagdag na rin sa ulam namin. Ayan, pabalik na po kami. Tapos na kami bumili ng kanin tsaka ulam. Nasa sila likod. Akala ko naman nagbaon talaga si Rose. Yan mo, wala pa lang ang baon-baon. Tapa lang na naman baon ko eh. Guys, di na yung Bigan. Ay, akala ko ba kasi ano ba yan sinasabi mo na ano?
kaibigan. Ay! Mali kasi pagkaintindi ko eh. Pinapaliwanag rin nga pala sa amin ng coach namin yung mga pagkain pangalan. Ang alam ko lang dito na pagkain ay yung kasaba. Pinagkakaguluhan pa ng mga kaklase ko dahil nga pinatikim sa amin yung lasa. Habang nagpapaliwanag yung coach namin sa harapan, ako ay nakaayos na rin at naka-makeup. Buti na lang, hindi na rin ako mukhang haggard. Nakikinig lang ako sa coach namin. Pinasa na nga sa amin yung pagkain galing sa harapan. Binigay sa amin ng coach namin para tikman yung lasang pagkain ng kasaba, pati yung iba pa. Pinauna ko na kumuha si Rose, pati si Eliana, kasi nga ako nag-aawak ng pagkain tsaka nagbibideo. Nahihirapan na rin kasi siya kasi nasa bintana siya malapit. Ayan, pagkatapos kumuha ni Rose ng pagkain, pinahawak ko muna sa kanya yung camera para ako muna kukuha para hindi siya mahirapan. Pagkatapos niya kumuha, syempre, ako na naman. Ayan, umiba na ang pwesto ng camera dahil nga hindi niya inayos. Pinapatanong rin pala ni Rose kung ano yan. Sabi ko sa kanya, kasaba yan. Hindi niya kasi alam kung anong pagkain yan, kaya sinabi ko kung anong pangalan. Habang kami kumakain, tinitikman niya ng maayos kung ano ba lasa. Masarapan naman din siya, pati ako. Sabi ko sa kanya, masarap yan, isa yan sa mga paborito ko. Pagkatapos nga pala kumuha ng dalawa kong kaklase sa kabilang upuan, ay pinasa na rin namin yung pagkain sa likod para makatikim rin silang lahat. Susunod na bus stop nga pala namin ay sa Santa Monica Church dito sa Ilocos. Alam niyo ba na ang Santa Monica Parish Church ay karaniwang kilala bilang simbahan ng Roman Katolik sa Barangay San Leandro? Hi guys! Masyado ako init kasi. Asa ba sila? Pumasok na rin pala ako niyan dahil hinahanap ko yung mga kasama ko. Nagkawatak-watak kasi kami. Sobrang init din kasi. Ayan, nilibot ko na yung simbahan para makita ko naman kung ano yung view nila dito. Saglitan ko lang nilibot yung simbahan dahil nga nire-renovate pa nila. Ito nga pala yung mga history na sa loob ng katabi ng simbahan. Wala ako ng mga litrato at video dito dahil nga kailangan namin to sa documentary namin. Pagkatapos ko nga pala kumuha ng mga larawan dito sa loob, ay lumabas na rin ako para mag-picture sa labas. Nakisuyo pa ako sa coach ko dito, na-picturean ako kasi walang kukuha sa akin. Naki-group picture na rin ako sa mga kaklase ko. Ito nga pala yung view dito sa labas ng simbahan. Tingnan nyo, para kayong nasa desyerto. Sobrang init. Wala ganong mga halaman. Tanging ilog lang makikita nyo, tsaka bahay. Meron din mga konting sasakyan dyan. Kaso motor at tricycle lang makakadaan. Ang tubig nila dito ay libre lang kasi dyan na sila naglalabas sa tabing ilog. Meron akong nakitang madalawang babae nagtitinda ng mais. Kaso walang bumibili sa aming mga estudyante dahil nga pupunta rin kami sa kainan. Napansin ko rin na napadaan na pala kami sa SM City Lawag. Susunod nga palang destination namin ay dito sa Malacanang. Isa rin to sa mga Presidential Museum dito sa Pauay, Ilocos Norte. Naglalakad na kami nitong lahat para pumasok. Ayan na, Ito kami ngayon sa Malacanang. Hindi pa uminom, nagkakaya ng puto ko pumuwi yung gabi. Makikita ko, i-subscribe nyo na sa YouTube. Nagtataka sila kung bakit ako nag-video. shout out. Ayan, nagpapa-shoutout na sila. Pinasubscribe ko na din. Ibang section na pala itong mga kasama ko ngayon. Dahil nga, yung mga kasama ko sa Baswan ay nagkawatak-watak kami. Walking kami. Ito na yun. Ay, actually, dinaanan lang namin to nung una punta ko ng Ilocos. So ngayon, nandito na ako. Yeah. Sobrang laki rin pala ng resident na ito. Napaka-social. Yung bahay na nakikita ko sa harapan, napakalaki. Ska! Sana all!
Kita nyo ba? Yan. Yun lang. Pasok na tayo. Uy, napakadami. Papasok na ako niyan. Sa loob pa lang, tanaw na tanaw ka na yung dagat, oh. Nung nakapasok na ako dito sa loob ng Malacanang, nakikita ko na kung ano yung mga view dito at yung mga nakalagay. Meron din pala mga turista dito na dumadayo. Akala ko kami lang ang mga estudyante ang pumupunta dito. Marami rin palang tao ang dumadayo dito. Ang ganda niya pala. Napansin ako ng mga kasama ko dito sa likuran. Nagkaway pa nga eh. Hindi na nakita. Uy, maganda. Dinaanan lang namin to nung huli namin punta dito ng Ilocos. Dinaanan lang talaga namin. Nakapunta na rin kasi ako ng Ilocos pero hindi namin halos lahat na libot. Itong Malacanang na ito ay dinaanan lang namin. Ito nga pala yung view dito sa harap na residential nila. Tanong na tanong mo talaga. Kumuha na rin ako ng video sa sarili ko. Siyempre hindi pwede yon. Outfit check muna tayo kung ano yon. Yeah! Tumalon-talon pa ako dyan at kumay-kumaway. Kahit alam ko napakadaming tao, nahihiya na talaga ako niyan. Ito nga pala yung malaking lamesa kung saan kumakain ang buong pamilya ni Marcos. Makikita mo rin pala dito ang larawan ng nanay at tatay niya. Napakalaki, sobrang laki talaga. Nitingnan ko na rin yung mga litrato dito ng mga sinaunang panahon. Dahil nga, di ko nga alam kung ano yung nangyayari. Napaupo na rin ako dyan dahil nangangawit na yung paa ko. Pak! Bongga! Umakyat na rin pala ako ng second floor dahil nga tapos na ako sa ground floor. So, umakyat kami. Hello guys, ang ganda ng view. Hi po. Ay po. Guys, ang ganda ng view. So, ito yung kalooban ng Malacanang. Ito yung kalooban ng Malacanang. Nagpipicture na rin pala yung dalawang ko kaklase dyan at hindi nila ako sinama. Hay, nako. Ay, di ko kita. Basta ano yun siya. Yan. Ganyan. Maganda ba talaga yung view o ako ang maganda? Charis. Mga tropa pips, pauwi na kami. Yeah, kasama ko sila Raisa at Marvin kayo. Eh! Bili ako ng tubig kasi wala na ako tubig. Pasalubong ko rin pala yung kabats ng ate ko dito sa Malacanang. Morning. School kayo na. Sabi ko na, si ate talaga. diba? Sabi ko na. Nakita kami, oh! Kasi kanina, napansin kita. Sabi ko, familiar lang. Hindi niya ako pinansin. Oo, diba? Ngayon ko lang din nakita. Mag-thank you ka sa akin. Thank you ka sa akin. Hoy, thank you ka sa akin. Thank you po. Ay, nag-aaral. Sa Bulacan po. Ah, okay. Oo. Kaya kasama na ate mo? Hindi kami magkasama ni ate. May industrial tour kami ngayon. Ah, okay. Ha? Diba? Mama. Sige ate, ay sa isang vlog. Hi sa vlog mo. Anong vlog yan? May channel ka? Palabas na rin pala ako neto dahil nga kailangan na namin bumalik sa bus. Lunchtime na nga pala namin ito kaya pumunta na kami sa restaurant ng Neri. Malapit lang din dito sa Malacanang. Hinihingal na pala ako maglakad dito kasi nga tingnan nyo naman yung daanan. Nung nakarating na ako, pumila na ako agad. Napakadaming estudyante kasi pumila. Nangunguna na rin sila Rose pumila. Ayan, kumain na. So mga katropa, dito na pala kami ngayon sa Paway. Kung saan na ito yung next na destination na. Yeah. Yan. So mga katropa pips, namimili kami ng mga souvenir. Meron din sila mga souvenir na binebenta dito tulad ng anklet, necklace, bag, damit, at higit sa lahat, mga different size ng windmill. Bumili nga pala dito si Rose ng necklace tsaka anklet dahil pang outfit namin sa beach. Pagkatapos nga pala namin mag-purchase, nag-picture-picture na rin kami. Kami ay papasok na sa
church. Kasama ko nga pala sila Ali, at si Ma'am T. Naglalakad nga pala kami neto papuntang church sila. So yun, pasok ko kami. Saan ba? Ay di pala dito eh. Walk muna kami. Nauna na nga pala si Ma'am Tin tsaka si Ariana kasi nga hindi ko alam saan yung way. Ay pala! Oh, ito pala yung church na dinaanan na namin yung unang punta namin ng Ilocos dito. I mean, unang punta ko ng Ilocos ay hindi namin pinuntahan yun. Inituran ko na rin silang dalawa dahil nga si Aliana nagre-request din. So ayan, punta na kami doon sa simbahan. Yun. Nasalubong na naman nila akong dalawa. Gusto daw nila magpa-picture. Ha. Aray! Ba akong artista? Tara, picture tayo. Wait lang. Okay, 1, 2. Thank you. Hi ka, ma'am. Dito, harap. Hi. Dito. Yan, para nakikita yung simbahan. Ayun. So, hi! Ito nga pala ang San Agustin Church of Pauway. Actually, pipicture dyan yung lalaki kaso di ko na kinunan. Yung sarili ko na lang kinunan ko para memorable. Ito nga pala kalaki ang San Agustin Church dito sa looban. Sobrang laki, napakalawak. Meron ding mga taong nagdarasal dito. Mga katropa. Pabalik na kami ng bus. And next station namin ito ay magcha-check-in na kami sa hotel. So kita-kits na lang mamaya. Katrapa peeps. So ngayon, nasa loob na kami ng room. Hindi ako nakapag-video kanina dahil marami akong dinadala. Ang bigat na dala ko. Yung maleta, mga ketse-buretse. Ayun lang. So, nag-ready ako ng masuot ko. Ah? Rose! Oo, puti yan. Ready ako ng suot ko kasi gusto ko na maligo. Napakainit. Ready na. Wait na lang siguro ng mga ilang minutes na lang. Nag-timer nga pala ako dito ng 15 minutes dahil hindi ako pwede maligo agad-agad. Galing kasi kami sa pagod tsaka sobrang pawis rin namin lahat. Yan. So yun lang. Later ulit. Kita-kits. Hi guys, punta kami sa beach. Bongga-bongga na ayos ni Bagets. Yan. So lang. Outfit check. Habang naglalakad nga pala kami dalawa kanina, nag-outfit check muna ako. Ayan, kumuha ko ng picture sa sarili ko para meron ako ma-upload sa Instagram ko. Ito nga pala yung sunset dito, napakaganda. Nakaka-relax talaga pag masdan. Bumalik nga pala ako neto sa room namin para mag-change outfit ulit. Kasi nga napakadaming kong outfit, hindi pwede isa-isa lang. Dapat lahat masusuot. Ayan, naglangoy-langoy na ang Serena. Dinner time na nga pala namin. Ayan yung pagkain na giserve sa amin. Sarap. Kain na nga pala ako neto kasama ko yung mga klase ko sa table. Ayan. Pagkatapos ko nga pala kumain, inantay ko na yung mga kasama ko. Ayan, tapos na rin ako kumain. Ganito nga pala ang view dito sa Playa Tropical Resort pag sa gabi. Napakagandang pagmasdan. Sobrang tahimik dito. Makikita mo talaga yung peace mo lang hinahanap mo.
Kaya dito na kayo sa Playa Tropical Resort sa Ilocos. Recommended ko to para sa inyo. Outfit check nga pala ako dito ulit. Wala na kasi yung mga kasama ko. Bumalik na sila doon sa kanilang mga room. Paikot-ikot pa nalalaman ng katropa nyo. Ayan, umikot na naman. Feel na feel niya kasi yung peace dito sa Tropical Resort. Pabalik na ako neto ng room dahil naboboard na ako. Wala kasi akong kasama. Uwi na ako. Balik na ako sa room. Pagbalik ko nga pala neto ng room, nakapagbihis na ako. Ayan, di pwede walang picture na kasama sila. Meron nga pala kaming culminating activity. Panoorin nyo na lang. Pagkatapos nga pala ng showdown nila dito, tawang-tawa talaga ako. Bandang mga 9:44 ng gabi nga pala, lumabas kaming tatlo. Ayan, nakita namin si Sir Luis, pati si Isaac. Nakipagchika na rin kami sa tabing pool. Bumalik na nga pala kami neto sa room namin dahil nga hating gabi na. Pinapapasok na kami ng teacher namin. Oras na kasi ang sleeping time namin. Ayan, naglagay kami ng mask sa ilong namin. Nilagay nga pala namin dalawa sa ilong namin. Ang tawag dito nose pack. Nakakatanggal nga pala ito ng mga white blackhead sa ilong namin, pati sa muka. Ito kasi ginagamit ko pag meron ako nakikita whitehead sa ilong ko, kaya pinatry ko din kay Rose. Marami kasi ako nakitang ganyan sa kanya, hindi kasi siya gumagamit ng ganito. Yan, Okay na. mask. Okay na. Yan guys, tatanggalin na natin. Tatanggalin na yan. Mask. Sa akin kasi tinanggal. Ako nga pala nagtanggal nun sa kanya. Hindi ko inasahan na masusugatan yung ilong niya. Ah! Nung natanggal ko na nga pala yung nosepack sa ilong niya, na-satisfied naman din siya kahit nasugatan. Di ko talaga napansin na sugatan ang ilong niya. Ito nga pala yung litrato namin bago namin tinanggal yung nosepack sa ilong namin. Ito na nga pala yung day 2 namin dito sa Ilocos. Di ko napansin na kumuha siya ng video sa camera ko. Pagkatapos nga pala namin mag-ayos lahat, kumain na kami. Picture muna bago kain. Ito na nga pala yung first destination namin sa second day. Asan tayo sa Kapurpuruan ngayon? Masyadong mabato guys. So, dapat nakasandal. Sandal ako ngayon. Kaso nakachanelas na ako. Yeah. Stig, no? Ang init. Ang sakit yung paa ko eh. Dapat pala ng sapatos ano. Wow! Kaso ang dumi ng sapatos ko eh. Eto nga pala ang view dito sa Kapurpuruan. Kay gandang pagmasdan. Mamamasdan mo rin ang lawak ng dagat. Lalo na ang mga windmill. Alam niyo ba na ang windmill ay nakakatulong sa paggawa ng malinis na kuryente gamit ang hangin? Hindi ito nagdudulot ng pollution sa atin. Isa rin ito renewable energy source dahil hindi nauubos ang hangin. Isa rin ito sa nakakatulong sa komunidad natin sa pamamagitan ng trabaho at turismo. Welcome to Bangi Windmill mga katropa! Dito kami ngayon sa second destination na. So, yeah. Dagat ulit. Ganda na ito. Souvenir. Mabawa na nga pala kami neto para mag-picture dito sa malaking windmill. Check mo na ako dito dahil papalit-palit ako ng mga damit. Eto na nga, natutuwa na ako dahil nakita ko yung malaking windmill na malapitan. Nag-ikot-ikot na rin ako sa sobrang tuwa. Eto na nga, nakasakay na kami sa dambuhalang car namin. Hindi na ako nakapag-video dito dahil natatakot ako mahulog yung camera ko. Sila muna pinakuha ko ng picture. Tanging picture lang meron ako at walang video.
Ito na nga, ito na ang pinaka-the best na part. Nakasakay na kami. Alam niyo ba na dito sumakit yung katawan ko? Buong katawan ko talaga sumakit. Pero nakaka-enjoy naman. Sobrang init nga lang. Alam niyo ba yung kalo ko dyan halos lumipad-lipad na. Buti na lang hindi nahuhulog. Ibang section nga pala itong kasama ko at nahipahiwalay ako sa mga kaklase ko. Pinag-separate kasi kami ng mga coach namin. Per 6 kasi nakataong dapat sasakay dyan. Mapapahawa ka talaga ng todo dito dahil nga may paggeweng-geweng yung sasakyan. Tapos nga pala namin mag-ride ay nag-slide na rin kami. Yung slide nga pala ay walang bayad. Pero yung video meron. 100 pesos nga palang bayad doon. Nidyoan ko na rin pala yung kaklase ko na si Baby Rose. Hindi lang ako, 3 kami neto. Kasama na rin pala dito si Rose na Galisa. Pagkatapos nga pala namin mag-slide lahat, na-enjoy naman kami. Kasama ko nga pala yung dalawang ko kaklase. Tapos na kasi sila nag-slide. Hindi pa kami umakyat kasi bibidyoan pa namin yung jowa ni Baby Rose. Sana may jowa. Bumalik ako sa San Duanes ulit. Eto na, nai-slide na yung jowa ni Baby Rose. Pababa na rin. Hindi lang pala sila ang kinunan ko na video. Meron pang iba. Ito nga pala si Raymond, nag-slide na. Isa nga pala sa mga kagrupo ko sa research. Nag-slide na rin siya. Ala, sino to? Secret, di ko sasabihin, hulaan nyo na lang. Huwag kayong ma-issue, kaklase ko lang din yan. Ganito pala yung sinakyan namin nung gumeweng-geweng kami. Ganyang kalaki, napakalawak yan ng San Duanes. Sobrang init dito sa Ilocos, para ka magka-sunburn. Antay na lang pala kami nung driver na tatawagan. Inaayos niya pa kasi yung sasakyan. Eto na, nakalis na kami. Lumipat nga pala ako sa harapan dahil sobrang sakit ng likod ko. Gumageweng-geweng kasi. Ayan, umusbong ang kokomelon. Pabalik na nga pala kami neto kung saan kami sumakay papuntang San Duanes. Nasa harap na pala ako neto. Medyo comfortable na ako. Kanina kasi sa likod sobrang sakit. Tapos na rin kasi yung rides namin. Oras na para umuwi, bumalik kumain. Pa kami dito kasi nararamdaman namin yung gutom. Ayaw kasi namin pumila ng mahaba. Dito rin nga pala kami kumain ng first day. Tsaka ito na rin kami kakain ng second day. Ito kasi yung restaurant na pinakamalapit sa Malacanang. Ayan na, tumakbo na ako kasi nararamdaman ko na yung gutom ko. Takbo! Di rin pala ako pipila dyan kasi nga tatawagin lang nga pala per table kung anong bus number kami. Eto nga pala yung kinain ko. Yan pala yung deserve sa amin. Eto na, nung pagkatapos kong kumain, may nag-video pala sa akin na nag-aawit ako ng Dancing Queen. Pinupuri nila ako dyan sa harapan na maganda daw boses ko. Di ko nga alam na maganda pala boses ko. Huy! Gusto ko kasi yung mabirit ng mga awit para naman maganda. Ayoko kasi yung mga lower. Parang feeling ko kasi hindi bagay sa akin yung lower na awit. Gusto ko kasi yung mataas. Parang feel ko yun ang nababagay sa akin. Meron na nagsimula na magbibyoke. Naalala ko yung paborito kong awit, yung Dancing Queen. Ito lang kasi yung alam kong awit dati. Kahit sa ibang bahay at saan man mapunta, Dancing Queen lagi ang nanguna kong awit. Nung napag-isipan ko na mag-aawit pala ako, ang dami naman nagsisigawan na isa pa daw. Patapos na kasi ako niyan. Iyan, ang daming tao nagpapalakpakan, nahihiya na ako. Sa harap nga pala niyan, may sumisigaw na isa pa. Isa pa, Diyos ko! Pagkatapos nga pala namin kumain, nag-videoke na kami. Nauna umawit si Janilyn pero tapos na. Kasunod na umawit ay si Rose. Ayan, nagsasayaw na kami. Nangunguna na naman si Janilyn. Nga pala yung mga kaklase ko. Ako nga palang naiwan dito. Ang iba
kasi nandun na sa bus, nagpapahinga na. Samantala kami dito naiiwan pa, umaawit pa at nakikijamming. Yung head ng school namin ay nakisayaw rin. Kanina pa kasi siya nagpaparinig na magsasayaw daw. Inawit ko yung dancing queen kanina, hindi na siya sumayaw. Wala kasi may nagsasayaw. Nung huli na, ayan, nakikijamming na sa amin. Tatlo nga pala yung teacher dyan na iwan. Lahat na maiba, estudyante na. Ayan na, sasayaw ng isang subject teacher namin. Wow, may paswabi-swabi pa. Parang macho dancer. Kinuha nga pala na yung babae yung camera ko para lahat kami makuha ng video. Lahat nga pala kami dito ay nagkakasiyahan. Sobrang saya. Inaantay pa namin yung next song para makijamming ulit. Ayan na. Talon-talon kami dyan para naman energetic. Yung head ng teacher namin ay nasasaya naman. Nag-e-enjoy talaga siya ng sobra. Kasama nga pala niya dyan yung asawa niya. I-fast forward ko na ito kasi masyado nang mahaba. Ito na ang pinakamagandang part. Inaya kasi namin yung isang teacher nandyan na umawit daw. Ayan, sabi niya ayaw niya. Nakijamming na siya sa amin. Ayan, napaawit na siya. Magaling din kasi siya umawit. Hindi lang sa pag-awit, pati sa paggitara. Sayang hindi niya tinapos. Gusto pa namin masarinig yung boses niya ng todo. Kaso pagod na daw siya at wala ng boses. Ayan, yung camera ng umawak, lumigewin-gewin na. Oras na rin pala ito umuwi, kaya paalam na. Kita-kita na tayo sa third day na video. Thank you po! Pagkadating nga pala namin ng hotel, ay naligo agad kami. Ayan, sila kasama ko. What's up mga katropa? Last day na namin ng swimming ngayon. Nakahon na ako. Ito na yung second day and tomorrow is our third day. So, time check, quarter 10 na. 10:05. Balik na kami. Pabalik nga pala ako dito ng room para magbihis. Oras na kasi para matulog. Ito na nga pala yung third day namin. Si Rose ay nag-aayos. Ako nagpipicture. Nakiwaki rin si Rayel. Lahat ngayon lang dyan sa harapan ay makeup ko yan. Pati na rin sa kanya. Nagmimix na. Kailangan na namin mag-ayos kasi oras na umalis. Ito na kasi yung third day namin. Napakakalat ng makeup talaga namin, oh. Babae nga naman. Ayan, nakalabas na kami para oras na kumain. Nagpicture muna bago kakain. Katapos nga pala namin mag-ayos, ito na yung kinain ko. Napakasarap talaga. Nung kami ay tapos na magkain, ayan, nagpicture na kaming lahat per bus and section. Dito nga pala kami nagpicture sa harap ng hotel para memorable. May nakaalis na, ipapunta na kami sa ibang lugar. Kung saan na ibang destination na naman pupuntahan namin. Ayan, nakasakay na kami ng bus ni Rose. Ito nga pala yung next destination namin na kung saan ang pangalan ng restaurant ay Tito Bert's. Sila nga pala yung mga kasama ko sa table, yung mga kaklase ko rin. Pagkatapos nga pala namin kumain ay nakijamming na naman ako ulit. Eto, birit na naman! Distance between
Pagkatapos ko nga magbumeret, ay nakijamming na rin kami. Ayan, sumayaw-sayaw na naman. Pero di tayo susuko. May sinapa rin sa bawat puso. Ito nga pala yung sunod na pinuntahan namin, ang Hidden Garden, na kung saan napakaraming bulaklak. Sa Hidden Garden, discover the place po kami ngayon. Sama ko ngayon si Rose. Ayan. Oh, tayo na yun. Oo. Yan. Welcome to the Hidden Garden Discover. Ayan, pumasok na nga pala kami dito sa loob ng Hidden Garden. Napakaganda nga naman. May apoy na di kayang patayin. Kahit walang tunog ang mundo, naririnig ko pa rin tibok ng panibagong pagbangon. At kung madilim man ang daraanan, hindi ako mag-iisa. Sa ilalim ng liwanag, at hawakan ang iyong tapang. Di man kita makita, alam kong nandyan ka lang. Tayo ang apoy sa gitna ng ulan, sumisigaw sa katahimikan. Hindi pa tapos ang laban. Lumuha man ng langit, tuloy ang bawat hakbang. Natututong ngumiti kahit sa gitna ng bagyong walang pangalan. Pagod na ang mundo, pero di tayo susuko. May sina pa rin sa bawat puso. Pagkapasok mo nga pala dito sa Hidden Garden, meron ka makikita mga Buddha na maraming pera. Nung kami ay papasok na, meron ako nakitang isdang umuusok. Kala ko nga niluluto, hindi nga pala. Nung nakita ko naman yung mga halaman, naalala ko yung nanay ko, tinatawag ko dyan, Mama! Yung mga bulaklak mo nandito na. Mahilig kasi kami sa bulaklak dati. Kami ni Mama ang nagtatanim ng mga bulaklak sa harapan ng bahay namin. Ngayon wala na kami mga tanim kasi namatay na. Daming mga bulaklak rin pala ako nakita na hindi ko pa nakikita dati nung tinatanim namin. Meron nga pala ako nakitang ditong tanim na foxtail daw. Foxtail ang tawag nila dyan. At kung madilim man ang daraanan, hindi ako Eto na ang pinakauli namin pinuntahan, kundi ang Bigan, isa sa pinakamagandang lugar na puntahan ko. Alam nyo ba na sobrang ganda maglakad dito, hindi nakakapagod, sanay na kasi ako maglakad. Pansin ko nga pala si tatay dito, nagbebenta ng tambo ng malis at wala mang bumibili sa kanya, naaawa ako. Eto nga pala ang view dito sa Bigan, maraming kabayo, puro mga kalesa, marami rin mga souvenir na pabenta. Ay, mga katropa pips. Sa ngayon, nasa Bigan ako. Kasama ko yung kaklase ko. Si Rose, si Aliana, si Isaac sa likod. Dito kami sa Bigan Dito kami sa Bigan ngayon naglalakad kung naghahanap ng makain. Naghahanap ng mga spot na pwedeng magpicture. Ayan, may blossom dito guys. Ay, Japan! So, yun. Ayun na nga, pumunta na kami sa mga blossom. Ito nga pala yung kuha sa akin ng foreigner. Diyos ka, nakakakilig. Ang ganda. Parang feel namin nasa Japan na kami dalawa. Pagkatapos nga pala namin ba picture sa blossom ay gumabi na rin. Hindi na rin ako nakapag-video kasi masyado ng crowded na tao. Bago kami uuwi, ayan, may kinunan muna ako ng picture para naman aesthetic. Time check muna tayo. Is 1:42 AM. Going to Pangasinan na to. Bago magtatapos ng video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and like. Uwi na pala kami nito mga katropa. Papuntang Bulacan. 8 AM muna kami. Stop over sa Pangasinan. May pasalubong nga pala akong tupig, yung paborito ko. Ito yung iuwi ko sa aming bahay. Dito na pala magtatapos ang aking vlog. Salamat sa suporta nyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and comment. Thank you!